Magandang araw mga ka-BTV. Pag-usapan na naman po natin ang mga maiinit dyan na balita at issue sa Pilipinas. Mayroon na pong sagot mga ka-BTV itong si Undersecretary Claire Castro. At napakagaling po ng tanong nung reporter ng ABS-CBN at di niya po inaasahan sigurong tanong yun mga ka-BTV. Ang kagandahan lang po dito mga ka-BTV, parang magaganda na ang tanong ng mga Palas mainstream media mga ka-BTV. Panoorin po natin ang tanong nitong isang reporter ng ABS-CBN at kung ano po ang palusot o ang sagot nitong si Undersecretary Claire Castro about po dun sa inilabas niya nung Monday na di umano'y nagbigay ng resignation letter itong si E.S. Bersamin por delikadisa di umano, sabi nitong si Claire Castro. Panoorin po natin ang kanyang sagot. Your response to the remarks made by former Executive Secretary Bersamin that he did not resign, contrary to your statement last Monday that he quit from his post out of delikadesa. Ma'am, what was the basis of your announcement po nung Monday kung meron pong ganitong denial on his part? Unang-una po, mayroon muna tayong babasahin para po sa tinuran po ng ating mahal na si Executive Secretary Lucas Bersamin. The Palace acknowledges former Executive Secretary Lucas Bersamin's clarification regarding the manner of his transition. As he himself stated in his interview, he submitted himself to the President's discretion and prerogative as part of the ongoing reorganization. The Palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Hindi po ganon. Hindi po pwedeng ganon. Undersecretary Claire Castro, ano pong nagkausap na po sila ng presidente? Tapos sasabihin mo lang po, let us leave it like that. Hindi po. Ang tinatanong po, ano pong basis mo daw nung sinabi mo nung Monday na nagbigay ng resignation? Yun po ang tanong sa'yo, Auntie Claire. Dapat po sagutin mo po ng maayos. Hindi po yung ganun palusot na di umano'y nagkausap na ng face-to-face itong si E.S. Bersamin at itong si BBM. Ang tinatanong po sa inyo, kung ano pong basihan nyo, bakit nyo nasabi noong Monday na ganon na nagbigay ng resignation itong si E.S. Bersamin. Yun po ang tanong na dapat mong sagutin. Pero kung papalusot mo lang po ganyan na nagkausap na po silang dalawa ng presidente, para po namang hindi ka katanggap-tanggap po yan. Sa totoo lang po, nasasanay na po itong si Claire Castro na gano'n na lang. Parang gusto lang, okay lang. Parang wala siyang nagawang kasalanan, no? Wala siyang inilabas na maling impormasyon. Na sinabi niya na lang na nagkausap naman po silang dalawa ni Pangulong BBM face to face. Kaya po, hayaan na lang po natin yun. Patuloy po natin mga ka-BTV. Ma'am, E.S. Bersamin admitted that he felt bad doon po sa naging announcement and na-mention po niya na on the morning po ng Monday, meron pong tumawag sa kanya, a close friend of his, and hindi raw po ito taga Palasyo, asking him to exit the cabinet. May we know po ma'am kung meron kayong information, given na kayo po yung nag-announce nung resignation, kung tungkol saan po yung naging phone call na to or sino po kaya yung kausap ni E.S.? Wala po tayo. Hindi po tayo privy sa kanilang usapan. Kung sino man po yung sinasabi niyang kaibigan na nakausap niya. Wala po tayong kinalaman doon. Thank you, ma'am. Follow-up question. Oh, yun na po ang napakasimpleng sagot niya. Nung tinanong po siya kung may alam po siya dun sa tumawag ni umano kay E.S. Bersamin, wala po tayong alam dun sa kung sino man po ang tumawag sa kanya. Di ba po? Ganyan po ba yung unang tanong nga po, hindi niya po nasagot. Paano pa po sasagutin yung pangalawang tanong? Pagpatuloy po natin mga ka-BTV.
Morning, Undersecretary. The former Executive Secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung Executive Secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a follow-up question if you could not give us the exact reason for Bersamin's removal. The former Executive Secretary was not the first official who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI, also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. How does the palace actually explain the seeming trend of unceremonious removal of high-ranking officials in the Philippine seat of power? Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Sino po ba ang nag-resign? Ang huli natin pagkakasabi tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck, ipapa-assess sa legal team kung mayroon ba nababiolate. Wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Action niya po yan, voluntaryo. Kaya hindi po pwedeng isama o sabihin na may unceremoniously call for his resignation. Yung nire-raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle? Tandaan po natin, lahat naman po kami ay ang aming service ay upon the pleasure of the President. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito naman yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. So ayun na nga po mga ka-BTV, napanood na po natin yung second nagtanong sa kanyang reporter. Nakita nyo na po, nabigla po siya dun sa reporter na yun mga ka-BTV na nung tinanong siya kung anong dahilan, kung bakit tinanggal si A.S. Bersamin, ang sabi niya nga po, nasagot na po natin yan at nakapag-usap na rin po ang Pangulo at saka si A.S. Bersamin. Hayaan na lang po natin. Sabay-sabi po nung reporter, ay hindi po namin, sorry po hindi po namin pwedeng pabayaan dahil po ang mga taxpayer ang nagpapasahod. Nakikita niyo po sa reaksyon ng kanya mukha na talagang sunog na sunog po siya dito sa mga tanong ng mga reporter na to mga ka-BTV. At hindi niya po maipaliwanag at hindi niya po masagot yung mga tanong na sino ang nagpatanggal or saan siya kumuha ng basihan na sinabi niya nung Monday na nag-resign at nagbigay ng resignation letter itong si A.S. Bersamin at saka si Amina Pangandaman. Yun po ang inaantay ng nasagot dapat. Yun dapat po ang sagutin mo dahil ikaw po ang nag-announce nun, Claire Castro. Pero ano pong sinabi mo lang? Hindi po. Okay na po yan. Nakapag-usap naman po sila at sabi mo pa nga, nagkausap na ang presidente at si Bersamin ng face-to-face. Yun lang ang sinasabi mo. Ang sagot mo ang layo sa tanong nila. Tinatanong ka kung anong basihan mo nung in-announce mo nung Monday. Pero wala ka. Parang ano lang yan kung maalala nyo po mga ka-BTV, yung inilabas di umano ni Tatay Digong na gusto ni Tatay Digong na maging 7 pesos daw di umano ang bigas. Tapos nung tinanong siya, wala siyang sagot. Ganito na naman po ang nangyari ngayon. Wala na naman po siyang sagot sa inilabas niyang fake news. Pwede niya na naman ibato yan sa Duterte family. Kaso wala siyang maibato kasi siya mismo ang nagsalita. Siya mismo naglabas ng misinformation. Alam naman natin kung bawat presko nito, hindi matatapos ang presko nitong si Claire Castro na hindi niya idawit ang Duterte
ang nakalipas na administrasyon. Sabi mo, ang mandato sa iyo ay labanan ang mga fake news. So, anong gagawin mo sa sarili mo? Labanan mo ang sarili mo. Dahil naglabas ka ng fake news. Yun ang mahirap sa atin eh. Pag kayo ang nakakapagsalita ng fake news, wala kayong reaksyon, wala kayong isasagot sa media kung tinatanong kayo. Pero pag mga ordinaryong tao, aakusahan agad ninyo na fake news, na destabilizer. Pero pag kayo, hayaan na po natin. Nakapag-usap na po sila ng face-to-face. Ganun ba? Sa bagay po, mga ka-BTV, sila ang nasa pwesto ngayon. Sabi nga po ni Erwin Tulfo, sometimes you have to bend the law. O kaya po, pag sila ang nakapaglabas ng maling impormasyon, sometimes you have to bend the law. Hanggang dito na lang po mga ka-BTV. At maraming salamat po sa ating mga subscriber at sa ating mga kapwa OFW. Ingat po lagi saan mga po tayong sulok ng mundo naroroon. Always remember po, God is good all the time. God bless us all po. BTV React is now signing off. Bye-bye. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!